Naku po, mga minamahal, mukhang nasobrahan na ata sa pagiging fanatiko. Itong si JV Ejercito to the point na pinatato niya pa po ang code name, initials pala, ni Vice President Sara Duterte. Alam niyo naman po na merong hinaharap na impeachment itong si impeach VP Sara. Ngayon, dahil napapansin natin na itong si Ejercito ay medyo tumatabi sa kabilang ilog, abay meron ng palatandaan. Ito, tingnan nyo mga minamahal, meron siyang pinatato. SSD. Ano kaya yung ibig sabihin ng SSD? Madami kasi akong nabasa na ibig sabihin daw po niyan, Save Sara Duterte. Wow naman. Talagang siguro labis ata yung pinagsamahan ni Senator JV Ejercito dito kay VP Sara to the point na tinato niya pa. 'Di ba? SSD. Pero ang tanong dito, may katotohanan kaya itong tato na ang ibig sabihin ay Save Sara Duterte? Basahin natin. So, JV Ejercito SSD Tattoo Sparks Online Troll Fest. Ganito na ba kababaw ang iilan? Kasi madami nag-comment eh. 'Di ba? Ngayon nagsalita din pala itong si Senator JV Ejercito. Sige, basahin natin mga minamahal. Sabi dito, ang ganda ng ibig sabihin ng SSD. Wow. Salamat sa Diyos. Salamat daw pala. Kayo naman. Bakit nyo naman kasi ginawa ng issue? Salamat sa Diyos pala yung ibig sabihin ng SSD. Hindi pala Save Sara Duterte. Mga minamahal talaga, no? Ayan. Lesson learned. Huwag ka nang magpatato. Diba? Natawa lang ako. Salamat sa Diyos. Praise the Lord. Kahit meron tayong sakit ngayon, inuubo tayo, sinisipon, still na inaano pa rin tayo, inaalalayan, and okay yung health pa din natin. So, maraming salamat, God. By the way, yung pagpapasalamat pala sa Diyos, wag po natin kalilimutan yan sa bawat araw. Kasi nabuhay tayo sa mundong ito nang dahil sa Kanya. So, anyway, ano to sensitive topic to, basta sigad yung pinag-uusapan dito. Hindi to nakakatawa. Pero kung totoo man yung ibig sabihin na salamat sa Diyos, abay, buti naman marunong kang magpasalamat, Senator JV Ejercito. Buti naman marunong kang magpasalamat. 'Di ba? So, bakit kailangan ng iilan na sirahin ito? Ganito na ba kababaw ang iilan? Ano na ba ang nangyari sa atin? Di ba't ang Pilipino ay may respeto sa kapwa at may pananalig sa Diyos? Tama nga naman, may respeto at pananalig sa Diyos. Okay, Senator JV Ejercito just wanted to honor a friend but got a whole lot of snark on social media. So, in a Facebook post, Ejercito proudly showed of his fresh tattoo of 3 letters, SSD, which stands Salamat sa Diyos. His latest ink was made in tribute to his late friend Eddie Calao, who loves signing of group chats with SSD. A snapshot of Ejercito new tattoo on his fist was taken alongside Calao artwork. So, sabi pa dito, new tattoo SSD means salamat sa Diyos. This is the favorite line of our friend Eddie Calao, who recently passed. Always ends his message in our group with SSD. Ed remind us to always thank the Lord for blessing. We'll always remember this in my heart, especially now that it is itch on my skin. Some netizen, however, turned the senator's SSD tattoo into a punchline factory, giving other meanings from solid state drive or supporters of Sara Duterte or salamat sa demonyo. Uy, grabe naman to. Ejercito was not amused. The senator hinted back at some people who directed his tribute tattoo. He wondered why some Filipino can't respect something meant to honor faith and gratitude. Okay, yan ang sabi niya, no, ni Senator JV Ejercito. Wow, marunong palang magpasalamat sa Diyos. Itong si JV Ejercito. By the way, pangalawa natin pag-uusapan mga minamahal, nepotism. Ano nga ba yung nepotism? Yung inelect lang, no? Diba? Ng mga nepotism, ibig sabihin yung nalagay ka sa posisyon na yan dahil ikaw ay, malakas. Diba? Hindi ka elected by people. Inelect ka dahil meron
meron kang backer or malakas yung kapit mo. Pwedeng ganun. Ay, alam nyo naman mga minamahal dito sa dito sa Kongreso or sa Senate, kahit sa mga mababang kapulungan, 'di ba? Mayors man 'yan, barangays, talagang uso yung nepotism. Alam nyo, kaya nga sobrang nakaka-proud ako dito sa na to dito sa hotshot na to, tingnan nyo Ito, sobrang nakaka-proud itong Young Guns. Yan sobrang napaproud ako dyan. Kasi sila, elected by people. 'Di ba? Yung common nila, sila ay elected by people. Hindi yung common nila, parehas doon sa ibang kubol na nalagay lang sa posisyon, 'di ba? Dahil may backer. Parang ganito yung nangyayari. Kunyari ako presidente. Dahil girlfriend kita or boyfriend kita, i-appoint na kita dyan. Tapos na in-appoint kita dahil alam mong malakas ka sa akin, mag-a-appoint ka din. 'Di ba? Parang ang daming pangyayaring ganun, mga minamahal. To be honest. Tingnan ninyo yung dinastiya ng Davao. Ganun yun. Obis Duterte Dynasty. Meron na kayo papakita sa inyo. Yan yan. Sabi dito sa balita, Obis Duterte Dynasty prevails in Davao region but so does Cagas who voted to impeach Sara. The family of former President Duterte ruled the election in their stomping ground, Davao City, setting the tone for the rule of dynasty in the Davao region or 11. Tindi, no? Kaya tayo mga Pilipino, I hope na sana magising na tayo. Kaya ko na-topic ito kasi malapit na yung presidential election. 'Di ba? At uso na naman yung palakasan, 'di ba? Samantalang dito sa ating gobyerno walang ganoon 'Di ba? Walang ganun kay PBBM. Doon sa Davao lang talaga nangyayari yan, mga minamahal. Naalala niyo yung ginawa ni Digong sa kanyang lover na si Garma? Ito namang si Garma, alam mo kung ano yung ginawa? Nag-hard ng 7 family members doon sa mga agency nila. Ganyan katindi. See? Duterte appointed PCSO executive hired 7 family members. Ganyan katindi si Digong. Tapos, dahil alam ni Garma na malakas siya kay Digong, kasi girlfriend nga, nag-hire ng mga family members niya. Ang daming nepotism sa panahon ni former President Duterte. At alam niyo na napatalsik si Duterte noon ng Chief Justice. Ngayon, nagka-appoint ng kaalyado at gusto niya. Tingnan nyo nagpatalsik noon si Duterte ng Chief Justice. Tapos ang ginawa niya, nakapag-appoint siya ng kaalyado at gusto niya. Sino yung na-appoint niya, mga minamahal? Yan see? The Philippine Supreme Court under Duterte reshaped, unwilling to annul and unable to restrain. Grabe talaga yung nepotism sa panahon ni former President Duterte, no? Tapos, ito yung malala. Kaya madaming espiya sa loob ng Malacanang kasi bago bumaba sa pwesto, itong si Sara or itong si Digong, sa kanilang mga pwesto, nag-appoint sila, mga minamahal, ng kanilang mga kakampi. Another article yan. Kahit basahin ninyo, di tayo nagbibiro. Political nepotism. Group hints Duterte for appointing allies relative before stepping down. Grabe, no, mga minamahal. Kakaiba talaga itong si former President Duterte, no? Grabe. Ang nepotism, kung natin yan, mali po yan at hindi po yan akma sa mga halal. 'Di ba? Dapat elected ka. Yung inelect ka ng tao mismo para sa posisyon na yan. Hindi yung gusto mo lang, kamag-anak mo, 'di ba? Yung may palakasan, yung feeling hari at reyna. Kaya kino-call out natin yan. Ito nga si Sara Duterte, kaya nga niya binigyan ng posisyon itong si 'di ba? Itong si Zulaika Lopez dahil GF niya daw ito before. Naalala ninyo? Kaya ako kino-call out at tinapik yung nepotism ngayon. 'Di ba? Alright, mga minamahal, yun po. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit nyo, mga minamahal, always ang notification bell para lagi kayo na-update sa mga video na ina-upload natin. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.